Nakipagkita ka na naman ba sa kaibigan mong manghuhula? Isinusumpa ko na mabubuhay ka sa impyerno! Kailangan kong mag-alay ng buhay ng tao. Anak ng demonyo! The serial killer soap maker of Correggio. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating kakilakilabot na kwento ngayong gabi ay hango sa tunay na pangyayari mula sa bansang Italia noong 1900s. Ito ay ang kwento ni Leonarda Cianciulli, ang babaeng serial killer na kilala sa tawag na The Soap Maker of Correggio. Si Leonarda Cianciulli ay pinanganak sa Montella, Avellino, sa kaharian ng Italia. Siya ay anak ng kanyang ina na si Emilia Dinolfi kay Mariano Cianciulli na nanggahasa sa kanya. Naisilang ko na rin sa wakas ang kasumpa-sumpang sanggol. Ilayo niyo sa akin ang batang yan. Bunga siya ng panggagahasa ng lalaking nangahas sa akin. Ilayo niyo ang sanggol! Bata pa lamang si Leonarda ay hindi na siya nakaranas ng pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanyang ina na si Emilia. Dahil sa anak siya mula sa panggagahasa, itrinato siyang parang hindi tunay na anak ng kanyang ina. Mama, kakain na po ba tayo ng hapunan? Nagugutom na po ako, Mama. Humingi ka ng pagkain sa ama mong demonyo. Layuan mo ako, anak ka ng dyablo. Laki sa sobrang hirap na pamilya si Leonarda. Hindi lamang siya itinataboy ng sariling ina, kundi pati na rin ng kanyang mga kababata. Kung tawagin ng mga kalaro niya si Leonarda ay isang Diablo! Anak ng demonyo! Fresco, hindi totoo yan. Masama kang tao. Sabi ng mama ko, wag ako makikipaglaro sa isang bunga ng kasalanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Fresco. Anak ng demonyo! Namatay ang ama ni Leonarda na si Mariano at doon lalong naging madilim ang mundo niya. Lalo na nang mag-asawa ng panibagong lalaki ang ina niya na si Emilia. Lumaki si Leonarda na inaabuso ng kanyang ina at mga kaibigan, kung kaya't naisipan niyang magpakamatay na lamang. Leonarda! Leonarda! Maghain ka ng tanghalian. Kakain na ako. Nasaan ka ba? Pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid at natagpuan siya nitong bumubula ang bibig. Leonarda! Animal kang bata ka! Bakit ka naglason? Dalawang beses siyang nagtangkang magpakamatay sa kanyang kabataan. Lumipas ang mga taon at nagdalaga si Leonarda. Nagsimula siyang naging mapamahiin nang may makilala siyang isang manghuhula. Ako si Leonarda Cianciulli. Nabalitaan ko na isa kang magaling na manghuhula. Nagsasabi lamang ako ng pawang katotohanan. Mga bagay at pangyayari na magaganap pa lang sa hinaharap. Hindi ko tiyak kung magaling nga ako. Pero natitiyak ko na ang mga sinasabi ko ay mangyayaring totoo. Kung gayon ay subukin natin ang husay mo sa panghuhula. Hulaan mo ko. Umupo ka at ilahad sa akin ang mga palad mo.
Madilim ang silid na pinasukan ni Leonarda. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay nang ipakita ang mga palad niya sa manghuhula na pinaniniwala ang isang gypsy noong mga panahong iyon. Ang mga gypsies noong sinaunang panahon ay pinaniniwala ang mga mangkukulam na may kapangyarihang itim. Pagala-gala sila sa lansangan. Walang lugar na matirahan kung kaya't kung saan-saan sila nakakarating. At sa bawat lugar na pinupuntahan nila ay nanghuhula sila ng mga taong naninirahan sa paligid. Magaling sila sa mga salamangka at paggawa ng mga gayuma at lason. Kalaban sila ng simbahang Katolika noong araw. Kung tawagin sila'y mga dyablo. Ano ang nababasa mo sa aking mga palad? Ikaw ay makakapag-asawa ng isang lalaki. Ikakasal kayo at magkakaroon ng maraming mga anak. Ngunit ano? Mamamatay silang lahat. Natakot si Leonarda sa sinambit ng manghuhula. Nagtatakbo siya pauwi at nagtago sa kanyang silid. Hindi na mawaglit sa isipan ni Leonarda ang sinabing yun ng gypsy. Lumipas ang panahon. Nakilala ni Leonarda ang isang lalaking nagtatrabaho sa isang institusyon bilang isang clerk. Nagkaibigan ang dalawa at nagplanong magpakasal. Hindi sinang-ayunan ng kanyang ina ang kasal dahil plano siyang ipakasal nito sa ibang lalaki. Sa tingin mo ba yayaman tayo sa pinili mong lalaki? Isang clerk sa opisina ng pagpapatala? Magkano lang ang kinikita niyan sa isang buwan? Pero mama, iniibig ko si Rafael. Tonta! Magagawa ka bang palamunin ng pag-ibig na sinasabi mo? Hindi ka magpapakasal sa lalaking yan. Nakapili na ako ng lalaking mapapangasawa mo. Pumayag na kayo, mama. Nais kong pakasalan si Rafael anumang oras. Sa kanya ko lang naramdaman ng pagmamahal na meron ako sa ngayon. Siya lang ang nagpamalas sa akin ng kabutihan. Kabutihan na kahit kailan ay hindi ninyo ipinagkaloob sa akin. Estupida! Huwag mong ipamukha sa akin na para bang isa akong masamang ina. Kahit kailan hindi ninyo ako minahal, mama. Iniluwal niyo lang ako sa mundo, pero hindi niyo ako itinrato na isang anak. Maldita! Walang utang na loob. Sige, magpakasal ka sa hampas lupang si Rafael. Pero huwag ka nang magpapakita pang muli sa akin. Isinusumpa kita. Isinusumpa ko na mabubuhay ka sa impyerno. Magsisilang ka ng maraming sanggol, pero mamamatay silang lahat dahil sa gutom. Naalala ni Leonarda ang hula ng gypsy. Luhaang sumama si Leonarda sa kanyang napiling lalaki at nagpakasal sila. Noong taong 1917, pinakasalan ni Leonarda ang clerk ng opisina ng pagpapatala, si Rafael Pansardi. Dala-dala ang sumpa ng kanyang ina. Pinilit niyang mabuhay ng mapayapa at tahimik, ngunit hindi siya pinapatulog ng mga bangungot niya. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina sa kanyang bangungot. Kumakain ito ng sabon. Sabon na sa tuwing ngunguyain ng kanyang ina ay nagiging dugo. Dugo na bumubulwak mula sa bibig ni Emilia. Gabi-gabi niya itong napapanaginipan. Ah! Hindi. Bangungot lang ang lahat. Mama,
Patahimikin mo na ako. Noong 1921, lumipat ang mag-asawa sa sariling bayan ng Pansardi ng Lauria Potenza kung saan si Leonarda ay sinintensyahan at nakulong dahil sa pandaraya noong 1927. Wala akong kasalanan! Bakit ninyo ako ikukulong? Nang makalaya si Leonarda ay lumipat sila ng kanyang asawa sa Lacedonia Avellino. Matapos masira ang kanilang tahanan noong 1930 ng lindol sa Irpinia, muli silang lumipat sa Correggio, Reggio Emilia, Italia, kung saan nagbukas si Leonarda ng isang maliit na tindahan ng sabon. Siya ay naging napakasikat at iginagalang ng kanyang mga kapitbahay. Pasok na kayo sa aking tindahan, mga suki. Mamili na kayo ng magugustuhan yung sabon. May mga tinda rin akong pabango. Murang-mura lang. Bili na kayo mga ginang at mga binibini. Mula sa mga grupo ng mga kagalang-galang at naggagandahang mga kababaihang tumitingin ng bibilhin sa tindahan ni Leonarda, ay may isang bukod-tanging matandang ginang na pasimpleng lumapit kay Leonarda. Nakabelo ito ng punit-punit na makulay na tela at hindi masyadong aninag ang kulubot nitong mukha. Bumulong ito ng palihim kay Leonarda. Meron ka bang sabon na amoy dugo? Ha? Ano po yun, ginang? Sabon na gawa sa bangkay ng tao. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa tindahan ko, manghuhula? Gusto kitang turuan. Turuan ng? Panghuhula. Halika sa labas at doon tayo mag-usap. Natuto ng panghuhula si Leonarda sa pakikipagkita sa kanya ng misteryosang babaeng manghuhula. Tinuruan siya nitong magbasa ng palad at magbigay ng interpretasyon sa mga baraha. Ituro mo sa akin ang kahulugan ng bawat gilit sa aking palad, manghuhula. Ang mga kamay mo ay magiging instrumento mo sa paggawa ng kasalanan. Dala ng labis na pagmamahal sa iyong anak, gagawa ang iyong mga kamay na udyok ng pagkakasala. May sasalba mo lamang ang paborito mong anak. Ito ang nababasa ko sa sanga-sanga at salasalabat na guhit ng iyong mga palad. Hindi tumagal, nagsimula na si Leonarda na manghula sa kanyang mga regular na customer sa kanyang tindahan. Marami ang mga kababaihan na naniwala sa mga hula niya. Halos lahat ay mga kapitbahay niya. Pinagkaguluhan ang panghuhula niya sa buong bayan. Masyado kang maraming tanong, Binibini. Ikaw ba ay isang Katoliko? Bueno, makinig ka sa akin, Binibini. Ang pagsasabi ng kapalaran ay ang pagsasanay ng paghula ng impormasyon tungkol sa buhay ng isang tao. Ang saklaw ng pagsasabi ng kapalaran sa prinsipyo ay magkapareho sa pagsasanay ng panghuhula. Dahil sa husay ng pananalita ni Leonarda, ay marami ang naengganyo na magpahula sa kanya hanggang sa isang araw. Maupo ka, Ginang Elvsted. Ipaliliwanag ko sa iyo ang mga pagkakaiba ng panghuhula sa pagsasabi ng kapalaran sa hinaharap.
Ang panghuhula ay terminong ginamit para sa mga hulang itinuturing na bahagi ng isang relihiyosong ritual, pagtawag sa mga Diyos o Espiritu. Habang ang terminong pagsasabi ng kapalaran ay nagpapahiwatig ng isang hindi gaanong seryoso o formal na sitwasyon. Kahit na isa sa kulturang popular, kung saan ang paniniwala sa mga gawaing okulto o likod ng hula ay hindi gaanong kitang-kita kaysa sa konsepto ng mungkahi, espiritual o praktikal na pagpapayo o paninindigan. Sandali, Ginang, paumanhin. Tila sumama ang sikmura ko. Nasusuka ako. Isang matandang babae na pamilyar ang itsura at figura ang pumasok sa loob ng tindahan ni Leonarda. Napatigagal si Leonarda nang makita ang mukha ng ginang na nakasuot ng itim na damit. Mama? Mama Emilia? Ito na ang simula ng sumpa, Leonarda. Handa ka na bang magluwal ng mga patay na sanggol? Buntis ako. Hindi na sumagot ang ina ni Leonarda na si Emilia at mabilis na lumabas ng tindahan ng sabon. Hinabol siya ni Leonarda, ngunit hindi niya na nakita pa ang kanyang matanda ng ina. Bigla itong nawala. Pinagtinginan siya ng mga tao, inakalang siya'y nababaliw dahil sa pakikipag-usap sa hangin. Hindi napalagay si Leonarda nang matuklasan niyang buntis na nga siya. Si Leonarda ay nagkaroon ng 17 pagbubuntis sa panahon ng kanyang kasal. Ngunit namatay ang 3 sa mga anak niya dahil sa pagkakalaglag. 10 ang namatay sa kanilang kabataan, ngunit maaga ring namatay ang mga ito. Dahil dito, lubos na pinotektahan ni Leonarda Cianciulli ang 4 na nabubuhay na bata. Sa 17 pagbubuntis, sila Giuseppe, Norma, Bernardo at Biagio Pansardi lamang ang nabuhay. At ang pinakapaborito niya sa 4 na buhay na anak ay si Giuseppe. Mama, nakipagkita ka na naman ba sa kaibigan mong manghuhula? Giuseppe, mahal kong anak. Gising ka na pala. Hinahanap ka ng aking mga kapatid. Saan ka na naman ba nanggaling, Mama? Tama ka. Galing ako sa kaibigan kong manghuhula. At ano ang pakay mo sa kanya? Astrolohiya. Astrolohiya? Bakit ba napakahilig ninyo maniwala sa manghuhula na yun? Dahil totoo ang mga hula niya sa akin. Alam mo ba anak na siya ang nagsabing, ako ay makakapangasawa at magkakaanak ng marami? Ngunit ang lahat ng mga anak ko raw ay mamamatay sa murang edad pa lamang. Nagkatotoo ba ang hulang yun? Heto kami. Buhay na buhay, Mama. Oo, Giuseppe. Kaya nagpunta ako sa bahay niya kanina. Nagpaturo ako sa manghuhula ng tungkol sa astrolohiya. Maligo ka na't kakain na tayo ng mga kapatid mo. Ginawan kita ng bagong sabon, Giuseppe. Napakabango at malambot sa balat. Siguradong magugustuhan mo ang sabon na ginawa ko para sa'yo. Sige na, maligo ka na. Lumipas ang mga araw at muling nakausap ni Leonarda ang manghuhula. Manghuhula? Gusto mo raw akong makausap? Oo, Leonarda. Mayroon kang kailangang malaman. Ano yun, manghuhula? Lahat ng iyong mga anak ay mamamatay. Mamamatay? Oo. At ang tanging paraan upang mailigtas mo sila ay sa pamamagitan ng pag-aalay o pagsasakripisyo ng tao. Kinilabutan si Leonarda sa sinabi sa kanya ng manghuhula.
Tumakbo siya at umuwi sa kanilang tahanan at mabilis na niyakap ang kanyang mga anak. Lalong-lalo na si Giuseppe. Hinding-hindi ko kayo pababayaan, mga anak. Lalong-lalo ka na, Giuseppe. Gagawin ko ang lahat, mabuhay lang kayo. Walang mamamatay. Wala! Sino pong mamamatay, Mama? Wala, Giuseppe. Walang mamamatay. Kailangan ko ng kumilos agad. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Leonarda nang binisita niya ang isang Romani na nagsasanay sa pagbabasa ng palad. Taimtim siyang hinulaan ng Romani. Kinuha ang 2 palad ni Leonarda at nagsabi ng kanyang propesiya. Sa iyong kanang palad ay nakikita ko ang bilangguan. At sa iyong kaliwang palad naman ay isang kriminal na asylum. Bilangguan? Asylum? Lubos itong ikinatakot ni Leonarda. Umuwi siya noon na puno ng pag-aalala. Pagdating sa bahay, ay may nakita siyang palakol. Nakita niya rin ang kumukulong kawa kung saan siya gumagawa ng sabon. Kailangan kong mag-alay ng buhay ng tao para mailigtas ko ang aking mga anak sa kamatayan. Kailangan kong kumilos ngayon din. Noong 1939, nalaman ni Leonarda na ang kanyang panganay na anak at paboritong anak na si Giuseppe ay sasali sa Royal Italian Army bilang paghahanda para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Giuseppe, bakit kailangan mo pang sumali sa Royal Italian Army? Mama, ikalawang digmaang pandaigdig na. Ipinag-uutos ni Benito Mussolini na sapilitang isali ang lahat ng kalalakihan sa militar para bumuo ng mga mandirigmang kakampi sa Germany. Maaari mong ikamatay ang pagsali sa digmaan, Giuseppe. Hindi. Hindi ako makapapayag. Wala na tayong magagawa, Mama. Naisama na nila ako sa listahan ng mga sundalong kasali sa digmaan. O aking anak, Giuseppe, hindi kita pababayaang mamatay sa digmaan. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang pumanaw, anak ko. Nagpuyos ang utak ni Leonarda nang maalala ang hula ng manghuhula sa kanya. Hindi niya rin makalimutan ang sinabi sa kanya ng Romani. Naging determinado si Leonarda na protektahan si Giuseppe sa lahat ng mga gastos at napagpasyahan na ang kanyang kaligtasan ay nangangailangan ng mga sakripisyo ng tao. Pasok, bukas ang pintuan. Leonarda, ako si Faustina Seti. Kailangan ko ng tulong mo. Mari mo ba akong hulaan? Nais kong malaman kung makakapag-asawa na ako. Tamang-tama ang dating mo. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Bakit may palakol dito sa iyong tindahan? Kakailanganin ko yan mamaya pagkatapos kitang hulaan. Halika, sumama ka sa akin at simulan na natin ang panghuhula. Sa labas, si Leonarda Cianciulli ay isang matamis na maliit na ginang na kaibigan ng kanyang mga kapitbahay at naghurno ng masasarap na tea cake. Ngunit ang nagtatago sa likod ng maskara na yon ay ang kaluluwa ng isang mamamatay tao na naniniwala sa mga mahiwagang katangian ng sakripisyo ng tao. Si Leonarda Cianciulli
ay isang hindi gaanong kilalang serial killer na gumawa ng kasuklam-suklam na mga gawa sa mga katawan ng 3 babaeng pinatay niya noong 1939 at 1940 sa Italy. Tulad ng maraming serial killer sa ika-20 siglo, hindi umiwas si Leonardo Cianciulli sa publisidad at nakipag-usap siya sa pulisya tungkol sa kanyang mga pagpatay. Kahit na alam niyang ang pagharap sa mga nakababaliw na detalye ng kaso ay maghahatid sa kanya sa likuran ng mga rehas na kulungan. At ngayon ay handa na niyang gawin ang kanyang unang pagpatay. Ang unang biktima, si Faustina Seti. Ano ang kalagim-lagim na detalye ng pagpatay ni Leonardo kay Faustina? Malalaman natin ang kasagutan sa susunod na kabanata ng Karim-Marim-Marim na pagpatay ni Leonardo Cianciulli, ang tinaguriang The Serial Killer Soap Maker. Magandang gabi sa inyong lahat. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Sa mga kakwentong Takip Silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ang ating karimari-marim na kwento ngayong gabi ay hango sa tunay na pangyayari mula sa bansang Italia noong 1900s. Ito ay ang kwento ni Leonardo Cianciulli, ang babaeng serial killer na kilala sa tawag na The Soap Maker of Correggio. Natuto ng panghuhula si Leonardo sa pagkikipagkita sa kanya ng misteryosang babaeng manghuhula. Tinuruan siya nitong magbasa ng palad at magbigay ng interpretasyon sa mga baraha. Le linee sul palmo umano sono ramificate. Ogni linea ha una direzione. Se una fonte è una destinazione. Ituro mo sa akin ang kahulugan ng bawat gilit sa aking palad, manghuhula. Ang mga kamay mo ay ang magiging instrumento mo sa paggawa ng kasalanan. Dala ng labis na pagmamahal sa iyong mga anak. Gagawa ang iyong mga kamay ng udyok ng pagkakasala. Maisasalba mo lamang ang paborito mong anak. Ito ang nababasa ko sa sanga-sanga
at salasalabat na guhit ng iyong mga palad. Hindi tumagal, nagsimula na si Leonarda na manghula sa kanyang mga regular na customer sa kanyang tindahan. Marami ang mga kababaihan na naniwala sa mga hula niya. Halos lahat ay mga kapitbahay niya. Pinagkaguluhan ang panghuhula niya sa buong bayan. Noong 1939, nalaman ni Leonarda na ang kanyang panganay na anak at paboritong anak na si Giuseppe ay sasali sa Royal Italian Army bilang paghahanda para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Giuseppe, bakit kailangan mo pang sumali sa Royal Italian Army? Mama, ikalawang digmaang pandaigdig na. Ipinag-uutos ni Benito Mussolini na sapilitang isali ang lahat ng kalalakihan sa militar para bumuo ng mga mandirigmang kakampi sa Germany. Maaari mong ikamatay ang pagsali sa digmaan, Giuseppe. Hindi ako makapapayag. Wala na tayong magagawa, Mama. Naisama na nila ako sa listahan ng mga sundalong kasali sa digmaan. O aking anak, Giuseppe, hindi kita pababayaang mamatay sa digmaan. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang pumanaw, anak ko. Nagpuyos ang utak ni Leonarda nang maalala ang hula ng manghuhula sa kanya. Hindi niya rin makalimutan ang sinabi sa kanya ng Romani. Naging determinado si Leonarda na protektahan si Giuseppe sa lahat ng mga gastos at napagpasyahan na ang kanyang kaligtasan ay nangangailangan ng mga sakripisyo ng tao. Pasok, bukas ang pintuan. Leonarda, ako si Faustina Seti. Kailangan ko ng tulong mo. Maaari mo ba akong hulaan? Nais kong malaman kung makakapag-asawa na ako. Tamang-tama ang dating mo. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Bakit may palakol ka dito sa iyong tindahan? Kakailanganin ko yan mamaya pagkatapos kitang hulaan. Halika, sumama ka sa akin at simulan na natin ang panghuhula. Bakit bitbit mo ang palakol, Leonarda? Sa loob ng silid na babagay ang palakol, Faustina. Hindi dito sa tindahan. Halina sa loob. Isinama ni Leonarda si Faustino sa loob ng silid kung saan siya gumagawa ng mga sabon na kanyang binibenta sa tindahan. Inilapag niya ang kanyang palakol sa ibabaw ng mesa. Maupo ka, Faustina. Maraming salamat, Leonarda. Napakarikit mong binibini. Naku, Leonarda, mukha lamang akong bata. Ngunit ang katotohanan ay isa na akong matandang dalaga. Siya nga? Isang matandang dalaga na napabayaan ng buhay pag-ibig ko. At ngayong may edad na ako, ila wala ng lalaking paparating upang ako ipakasalan. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo pa alam ang katapusan ng kwento mo. Maraming nagsasabi na isa ka raw magaling na manghuhula, Leonarda. Saan mo natutunan ang panghuhula? Hindi na mahalaga kung kanino ko napulot ang kaalaman kong ito sa panghuhula. Ang mas importante ngayon ay ang matulungan kita. Sabihin mo sa akin, Faustina, paano nga ba kita matutulungan? Gusto ko sanang magpahula sa iyo kung may pag-asa pa akong makapag-asawa. Meron pa nga ba, Leonarda? Ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay. Babasahin ko ang iyong mga palad. Taimtim na binasa ni Leonarda ang mga guhit sa palad ni Faustina. Pagkatapos ay tinignan niya sa mga mata ang matandang dalaga.
Ang lalaking mapapangasawa mo ay matatagpuan mo sa Pola. Sa Pola? Oo. Nandun ang lalaking angkop na maging kapareha mo habang buhay. Ngunit huwag mo munang ipagsasabi ito, lalo na sa mga malalapit sa'yo. Paano ang gagawin ko para makilala ang lalaking mapapangasawa ko? Naroon lang siya sa Pola at naghihintay sa'yo. Ganito ang kailangan mo munang gawin. Sumulat ka ng mga liham para sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na nagsasabing nasa Pola ka na. Magsulat ka sa postcards at ipapadala mo ito sa kanila para malaman nilang nandun ka na. Susurpresahin mo sila na nakarating ka na ng ligtas sa Pola. Isulat mo rin sa liham na nahanap mo ng lalaking mapapangasawa mo at maayos na ang lahat. Handa ka nang magpakasal. Tapos? Kapag nasa Pola ka na, ipapadala natin sa Koreo ang mga postcards at liham mo dito sa atin sa Corregio para malaman ng mga kaibigan at kamag-anak mo na nahanap mo na ang lalaking kabiyak mo. Kailan tayo aalis para tumungo sa Pola? Sa mas madaling panahon. Kaya simulan mo na ngayon ang pagsusulat ng liham. Makakaasa ka, Leonarda. Uuwi muna ako at lihim na gagawa ng mga liham. Bukas, dala ko ng mga postcard at sulat. Kung handa na ang mga liham bukas, ay maaari na rin tayong umalis bukas. Mahahalikan kita sa tuwa, Leonarda. Salamat. Lilisan na ako at gagawin ko ng mga sinabi mo. Ciao, Leonarda. Nang sumunod na araw, dumating si Faustina upang puntahan si Leonarda sa huling pagkakataon. Magandang araw, Leonarda. Narito na ang mga liham at postcards. Dala ko na rin ang bagahe ko. Handa ka na bang samahan ako sa Pola? Handa na ako, Faustina. Sandali lamang. Kukunin ko lang ang... Binunot ni Leonarda ang palakol sa ulo ni Faustina at muling pinagpapalakol ito sa leeg, braso, hita, bewang at mga paa. Hindi maaaring mamatay si Giuseppe. Hindi! Walang awang pinatay si Faustina ni Leonarda gamit ang kanyang palakol at pagkatapos ay kinaladka ng katawan ng matandang dalaga papunta sa isang aparador kung saan ito ay pinutol sa 9 na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nang umagos ang dugo mula sa katawan ni Faustina, ay sinahod ito ni Leonarda gamit ang palanggana. Pagkatapos ay ginawa niya ang karimari-marim na pagluluto ng tea cake mula sa bangkay ni Faustina. Nang maluto ang chocolate tea cake, mabilis ang tumakbo papalabas ng tindahan at tumungo sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw, palihim na dumalaw si Leonarda sa bahay ng manghuhula. Anong ginawa mo, Leonarda? Pinalakol ko si Faustina. Pinatay ko siya. Inalay ko ang buhay niya kapalit ng kaligtasan ni Giuseppe sa digmaan. Nagawa mo ba ang pagpaslang ng malinis? Oo, manghuhula. Hinihagis ko ang mga 9 na piraso ng katawan niya sa isang kaldero. Nagdagdag ako ng 7 kilo ng caustic soda.
na binili ko pa para gawing sabon at hinalo ang timpla hanggang sa matunaw ang mga piraso ng bangkay sa isang makapal at maitim na putik na ibinuhos ko sa ilang balde na ibinuhos ko sa malapit na septic tank. Tungkol naman sa dugo sa palanggana, hinintay ko itong mamuo. Pinatuyo ko ito sa isang horno. Pagkatapos ay dinikdik at inihalo sa harina, asukal, tsokolate, gatas at itlog, pati na rin sa kaunting margarine. Pinagsasama-sama ko ang lahat ng sangkap. Gumawa ako ng maraming malutong na tea cake. Bukas, ihahain ko ang mga chocolate tea cake sa mga babaeng customer ko. Nang sumunod na araw, Napakasarap naman itong libre mong tea cake, Leonarda. Malinamnam talaga. Siguradong mamahalin ang mga sangkap nito. Salamat, Francesca. Ano nga palang sadya mo sa akin ngayong araw na ito? Gusto ko sanang magpatulong sa iyo, Leonarda. Maaari mo ba akong matulungang maghanap ng trabaho? Kailangan ko kasi ng pera para sa aking pamilya. Tamang-tama, Francesca. Naghahanap sila ng trabahador sa isang paaralan para sa mga babae sa Piacenza. Siya nga? Maaari mo ba akong ipasok doon bilang trabahador? Oo naman. Gusto mo ba samahan kita sa Piacenza bukas na bukas para magpresenta? Sige. Hindi ba labis ng kahihiyan ang pagsama pa sa'yo sa pagpunta sa Piacenza? Hindi naman. Ganito lang ang kailangan mong gawin, Francesca. tulad ni Faustina Setti, hinikayat ni Leonarda si Francesca Suave na magsulat sa mga postcard na ipapadala sa mga kaibigan na nagdedetalye ng kanyang mga plano. Sumulat ka ng liham para sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na nagsasabing may trabaho ka na sa paaralan sa Piacenza. Magsulat ka sa postcards at ipadala mo ito sa kanila para malaman nilang nandun ka na. Isulat mo rin sa liham na maayos na ang lahat. Magtatrabaho ka na lang. Kapag nasa Piacenza ka na, ipapadala natin sa Correio ang mga postcards at liham mo dito sa atin sa Correggio para malaman ng mga kaibigan at kamag-anak mo na may trabaho ka na sa paaralan. Kailan tayo aalis para tumungo sa Piacenza? Sa mas madaling panahon. Kaya simulan mo na ngayon ang pagsusulat ng liham. Makakaasa ka, Leonarda. Uuwi muna ako at lihim na gagawa ng mga liham. Bukas, dala ko na mga postcards at sulat. Kung handa na ang mga liham bukas, ay maaari na rin tayong umalis bukas. Hulog ka ng langit, Leonarda. Salamat. Lilisan na ako at gagawin ko pa ang mga sinabi mo. Ciao, Leonarda. Tulad din ni Faustina, bumisita si Francesca sa tindahan ni Leonarda, bitbit ang kanyang mga liham at bagahe. Binigyan ni Leonarda ng gamot na alak si Francesca at nawalan ito ng lakas at katinuan. Nang hina ito, pagkatapos ay pinatay siya ni Leonarda gamit ang palakol. Ang pagpatay kay Francesca ay naganap noong September 5, 1940. Ang katawan ni Francesca Suave ay binigyan ng parehong paggamot tulad ng kay Faustina Setti. Sinasabing nakakuha si Leonarda ng 3,000 lira mula sa kanyang pangalawang biktima. Ang ikatlo at huling biktima ni Leonarda Cianciulli ay ang balo na si Virginia Cacioppo, isang dating soprano na sinasabing kumanta sa La Scala. Inalok ng trabaho ni Leonarda ang soprano. Sinabi niya kay Virginia na nakahanap siya ng trabaho bilang sekretarya para sa isang misteryosong empresaryo sa Florence. Gaya ng dalawang naunang babae,
Inutusan siyang huwag sabihin sa ibang tao kung saan siya pupunta. Sumang-ayon si Virginia at noong September 30, 1940, dumating si Virginia, dala ang kanyang mga postcards at bagahe para sumama kay Leonarda papuntang Florence. Walang awang pinatay si Virginia ni Leonarda gamit ang kanyang palakol. At pagkatapos ay kinaladkad ang katawan ng soprano papunta sa isang kumukulong kawa. Pagkatapos ng kanyang ritual sa pagpatay, ay palihim na dumalaw si Leonarda sa bahay ng manghuhula. Kinabukasan. Leonarda, huwag mong sabihin. Pinalakol ko si Virginia. Pinatay ko siya. Inalay ko ang buhay niya kapalit ng kaligtasan ni Giuseppe sa digmaan. Ang pattern sa pagpatay ay pareho sa unang dalawa. Gayunpaman, hindi tulad ng unang dalawang biktima. Ang katawan ni Virginia Cacioppo ay natunaw para gawing sabon. Napunta siya sa kaldero tulad ng dalawa. Mataba at maputi ang laman niya. Nang matunaw ito, naglagay ako ng bote ng pabango at pagkaraan ng mahabang panahon, ay nakagawa ako ng pinakakatanggap-tanggap na malapot na sabon. Nagbigay ako ng mga sabon sa mga kapitbahay at kakilala ko. Ang mga cake, nagustuhan nilang lahat. Malinamnam daw at malasang-malasa. Sadyang napakatamis ni Virginia. Kinain ko rin siya. Sobrang tamis talaga. Mula kay Virginia, si Leonarda ay nakakuha ng 50,000 lira. Sari-saring alahas at mga pampublikong bono, ibinenta pa niya ang lahat ng damit at sapatos ng biktima. Naghinala ang hipag ni Virginia Cacioppo na si Albertina Fanti sa kanyang biglaang pagkawala. Huling nakita niya itong pumasok sa tindahan ni Leonarda Cianciulli. Iniulat niya ang kanyang mga takot sa superintendente ng pulisya sa Reggio Emilia na nagbukas ng investigasyon at hindi nagtagal, inaresto si Leonarda. Bakit ninyo ako dinarakip? Wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Virginia. Bitawan ninyo ako! Si Leonarda Cianciulli ay hindi umamin sa mga pagpatay. Hanggang sa maniwala sila na ang kanyang anak na si Giuseppe Pansardi ay sangkot sa krimen. Inamin niya ang mga pagpatay na nagbibigay ng detalyadong mga ulat kung ano ang ginawa niya upang iligtas ang kanyang anak mula sa anumang sisihan. Huwag ninyong idawit ang anak kong si Giuseppe. Mama, bakit ka pumatay ng tao? Ginawa ko lang ang krimen para mailigtas ka sa digmaan. Kinailangan ko lang na mag-alay ng buhay para mailigtas ka, anak. Nasisiraan ka na ba ng bait, Mama? Ginawa ko yun para sa'yo, Giuseppe. Sabi ng manghuhula, kailangan ko mag-alay ng buhay para huwag kang mamatay. Maniwala ka, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Giuseppe. Bitawan niyo ang anak ko! Wala siyang kasalanan! Si Leonarda Cianciulli ay nilitis para sa pagpatay sa Reggio Emilia noong 1946. Nanatili siyang hindi nagsisisi sa kanyang mga nagawang pagpatay. Sa kanyang paglilitis sa Reggio Emilia na hinawakan ni Puetes Leonarda, ay mahinahong nagtapat si Leonarda
ng ilang partikular na detalye. Ang kanyang malalim na madilim na mga mata ay kumikinang sa isang ligaw na panloob na pagmamalaki habang siya ay matapos umamin. Ibinigay ko ang tansong sandok na ginamit ko sa pag-alis ng taba mula sa mga takore sa aking bansa na lubhang nangangailangan ng metal noong mga huling araw ng digmaan. Si Leonarda Cianciulli ay napatunayang nagkasala sa kanyang mga krimen at nasintensyahan ng 30 taon sa bilangguan at 3 taon sa isang criminal asylum. Naalala bigla ni Leonarda ang sinabi sa kanya ng Romani noon. Umalingaw-ngaw ang tinig ng Romani sa kanyang isipan. Sa iyong kanang palad ay nakikita ko ang bilangguan at sa iyong kaliwang palad naman ay isang kriminal na asylum. Bilangguan, asylum. Namatay si Leonarda sa sakit na cerebral apoplexy sa Women's Criminal Asylum sa Puzzoli noong October 15, 1970. Ang ilang mga artifact mula sa kaso, kabilang ang kaldero kung saan ang mga biktima ay pinakuluan upang gawing sabon, ay nakadisplay sa Criminological Museum sa Roma. At dito, nagwawakas ang kahindik-hindik at nakakabaliw na kwento ni Leonarda Cianciulli. Ang Italyana na kumapit sa mga propesiya ng isang manghuhula na naghatid sa kanya sa paggawa ng mga krimen. Ang ina na labis na nagmahal sa kanyang anak na kumapit sa hula na naghatid sa kanya sa piitan. Ang ina na kahit kailanman ay hindi nakaramdam ng tamang pagmamahal. Ang hindi masyadong kasikatan na kwento ng pagpaslang ni Leonarda ay tumatak sa mga isipan ng mga taong nakatuklas nito. Ang mga taong ito ang nagbinyag sa kanya ng titulong The Serial Killer Soap Maker of Correggio. Ngayon, alam niyo na ang kanyang kwento. Babala po lamang, huwag natin siyang tularan. Alamin natin ang mali sa tama. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat.